Sa mga naka XRM 110, ayan, nakikita nyo yung makina. Motor to ng isa nating tropa, no, ng aking kaibigan na si Sojar. Ayaw mag start ng motor niya, so yun nga, tinroubleshoot ko muna yung wiring from spark plug to CTI. Ito ang pinakahuli, ito ang naging problema mga paps, no. Yung sa inalis na namin yung cover ng ano ng stator, no, yung pinaka cover ng magneto. So basang-basa siya ng tubig mga paps. Ayan, pinasok na ng tubig, kaya yung mga motor nyo mga paps, kahit lalagay nyo ng silyado, pinasok na siya ng tubig, kaya kinalawang na, gaya na yung tsura. So tatry namin linisan yung stator tsaka to, yung pinaka magneto nya. So dalawa lang ang pwedeng mangyari dito para mapagana namin. Either kung kaya namin i-survive na linisan, kung kaya sa linis, wala siyang gagasusin. Pero kung talagang sira na yung stator tsaka yung pulser, wala na siyang choice kundi magpalit, no. Ito kasi lilinisan lang namin to. Kinain na ng kalawang mga paps, kaya ako sa inyo mga paps, alagaan nyo yung mga motor nyo, no. So para hindi mangyari sa ganito, tingnan nyo mga paps. Grabe na to, lilinisan namin to mga paps. Okay na mga paps, nalinisan na natin tong magneto na ating motor na ating tropa, no. So titingnan nyo, no, sa una kong video na binidyohan to, talagang grabing kalabang nito mga paps, dahil pinasok ng tubig, no. Kaya good talaga na survive ko tong magneto. Nakatipid siya mga paps, i-survive pa natin. Yun nga paps, ang naging problema nito, yes, kinain kalawang, tapos wala na siyang choice. Nagpalit kami ng stator, bagong stator tsaka ng ignition coil. Yun yung pinalitan namin, stator tsaka ignition coil, para mapastart tong motor na to. So yun nga mga paps, so, tips lang sa mga naka XRM 110, no, alagaan nyo, no. Ito i-monitor nyo to, no, lalo na yung pag matatagal na yung mga motor nyo. Ito yung dito sa banda, itong pinaka rubber ng stator, yan ito makikita nyo, yan. Kasi ito, pag yung goma na yan, kasi mapapansin nyo, nilagyan ko na kasi siya ng ng silicone gasket, lagyan ko na siya. So yung kasi itong rubber na yan, habang tumatagal yan, nasisira mga paps. Kaya pag nasira yan, nawawala na yung silyado. Pag nagkakarwas tayo o naulan na yung motor, dyan pumapasok yung tubig mga paps. Kaya ako sa inyo, habang nakikita nyo pang okay pa yung rubber na yung rubber na ng stator nyo, no, lagyan nyo na agad, silyaduhan nyo na agad, para hindi mangyari sa inyo to yung ganitong problema. Kasi siya, napabayaan niya, wasak na yung rubber ng stator, ng rubber ng stator niya, no? Kaya doon pumasok pinaka rubber, doon pumasok, stuck ng tubig ng matagal. Kaya tapos na-stuck pa ng 2 weeks na hindi na papastart. Kaya yun, kinain ng kalawang. Kaya kung makikita nyo sa unang video na ginawa ko, talagang sobrang kalabog na to. Kaya imposible na talagang kala mo hindi naman namin mapasurvive tong stator. Pero swerte siya at naisurvive ko pa, at nakaiwas sa malaking gastos. Kasi medyo may kamahalan din to mga paps. Yun lang mga paps. Successful naman tayo, napastart naman natin. Binidyoan ko lang sa inyo, no, para please maging aware kayo, no, lalo na dito sa mga part na to, no.
sa lahat ng naka XRM 110. Bibisitahin nyo to. Kahit hindi XRM, lahat ng motor, pati scooter, merong ganito yan. Makikita nyo yan mga paps. Lalagyan nyo yan ng selyado. Tapalan nyo ng silicone. Mas bahala, kahit anong silicone. Kung pwedeng kulay black, o basta mahalaga yan, malagyan nyo ng selyado. Kasi para protection sa tubig, no? Hindi maiwasan yan, magkakarwas ka, mauulan na ng motor mo, no? Tsaka kasi wala na rin kasing gasket, no? Tsaka lalagyan nyo na rin ng gasket. Ito, lalagyan ko to ng gasket, liquid gasket, lalagay ko na lang dito. Yan. So yun lang mga paps, no? So sana nakatulong tong video na to. Ginawa ko tong video na to para at least makatulong sa inyo mga paps, lalo isang reminder, no? Warning, sana hindi mangyari sa inyo, no? Isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit ayaw rin start ng ating mga motor. Chichikin din natin, lalo na habang tumatagal yung mga motor natin, nandyan na yung pagkasira ng ating mga motor, no? Kailangan meron tayong ginagawang preventive maintenance, no? Preventive maintenance na chine-check din natin yung bawat lalo na sa part ng makina. Saka mga paps, hindi lang ito ang ginawa ko, pati wirings, inayos ko na rin yung wirings nya. So nagpalit na nga kami ng tail light. Yan, bago na yung tail light nya. So inayos ko yung wiring yan para kahit paano may ilaw siya doon sa likod, may signal light. Kaya yun mga paps, tips lang naman to. Kung nakikita nyo yung chain na to, ito yung para sa starter. So stock up na rin yung mga paps. So wala pa kasi siyang budget, kaya hindi na rin na mapapalitan to. Kickstart muna siya, wala siyang push start. Kasi wala na to, palitan na rin pati yung starter niya, starter motor niya. Wala na, stock up na. Ito. Kaya ingatan nyo mga paps sa mga motor nyo, lalo na habang tumatagal yung motor nyo. May mga parts yan na minsan nakakaligtaan na natin na i-chicken, tapos magugulat na lang tayo, masisira na yung motor natin, may mga problema dahil hindi natin na-check. So inuulit ko mga paps, mahalaga ang preventive maintenance. Alamin nyo ang preventive maintenance ng mga motor nyo, no? Kahit anong brand ng motor, may mga preventive maintenance yan. May tinatawag tayong PMS, no? Kasama sa sasakyan, PMS tawag doon. So ganun din sa motor, meron tayong mga preventive maintenance, no? Chine-check yung yung brake, no? Yung mga oil seal, chine-check yan. Mga yan, chine-check yan, yeah? So lalo sa part ng makina, no? Mga bushing, kasama yan, lahat ng kailangan alamin nyo mga paps, lalo na pag motor nyo. So mas maganda may alam kayo sa basic preventive maintenance. Ayun lang mga paps, tips lang naman to, at sana nakatulong to lalo na sa mga naka XRM. Inulit ko checkin nyo tong rubber na to. So yung mga paps, tips lang to, sana nakatulong to sa inyo mga paps, lalo na sa mga naka XRM 110. Kaya na itsura yan. Ito yung magneto. So yan ang stator yan, ito yung stator, pulser yan. Okay, so yun lang, tips lang to mga paps. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para sa preventive maintenance yung mga paps. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.